Hello everyone! Ito ang pagpapatuloy ng spiritual awakening process. Sa mga baguhan o nag-uumpisa pa lang, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga naunang video na nagawa sa channel na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay summary ng mga red flags sa isang relasyon at kung papaano mo ito maiintindihan sa espiritual na perspektibo. Lahat ng pag-uusapan ay lampas sa kakayahan na maintindihan ng tipikal na five senses. Hindi ito para hikayatin o kumbinsihin ang kahit sino. Ito ay gabay lang sa mga nagnanais magkaroon ng ekspansyon at kaalaman sa mundo ng espiritualidad. Click the like at mag-iwan ka ng comment kung ikaw man ay may natutunan o nagkaroon ka ng kaliwanagan o panibagong perspektibo. Lalong-lalo na kung ikaw ay may mga katanungan na may kaugnayan sa video o sa topic na napag-uusapan. Napaka-importante na pansamantala mong maisantabi lahat ng iyong kaalamang pang-intelektual at espiritual na paniniwala sa buhay. Kasama na dito ang iyong relihiyon, ang mga iniisip mong tama o mali, kung ano ba dapat o hindi dapat, o kung ano pang kaugalian na tumutukoy sa pagkatao mo. Kasama na rin dito ang mga naunang espiritual na natutunan o narinig mo. Kahit ano pa man ang aking sasabihin, ay nasa sayo pa rin ang huling desisyon kung alin sa sinasabi ko ang naayon sa iyong buhay. Kunin mo lang bahagi na makakatulong sa iyo ngayon at isantabi mo muna ang hindi. Sa video na ito, ay natalakay ang mga senyales sa mga individual na may mababang enerhiya. Ngayon, pag-uusapan natin ang tipikal na nangyayari sa sandaling sila ay iyong nakilala, ito man ay bilang kaibigan o sa isang romantic relationship. Sa mundo ng human psychology, ang atraksyon ay nakabase sa naobserbahang pag-uugali. Ngunit sa mundo ng espiritualidad, ang atraksyon ay nakabase sa dala mong enerhiya. Sinusunod nito ang pangkalawakang batas ng atraksyon, kung saan lahat na magkakaparehas ay nagkakalapit. Ang iyong dalang enerhiya ang hahatak sa iyong magiging tadhana o kapalaran, at dito iikot ang tema ng iyong magiging karelasyon. Kung mabigat ang dala mong enerhiya, ay magiging katugma mo rin ang mga makikilala mong individual. Ito ay maobserbahan mo sa lahat ng mga taong mapapalapit sa iyo. Kahit ilang beses kang magpapalit-palit ng karelasyon, nag-iiba man ang itsura sa panlabas, ngunit magkakaparehas ang kanilang karakter. Isa sa programa ng ating isipan ay mapunan ang mga kakulangan nito. Sa mga taong may mababang enerhiya, lahat ng kanilang kakulangan ay hahanapin nila sa iba. Dito gagamitin ang pagmamanipula upang makuha ang nasabing pangangailangan. Ang pagmamanipula ay bahagi ng ating programa kung saan nahalin tulad ito sa isang kutsilyo. Pwede mo itong gamiting panghiwa ng gulay o para makasakit ng kapwa. Sa sandaling makakatagpo ka ng taong may mababang enerhiya, ay susubukin muna nila ang kakayahan mong bumigay. Ang cycle ay nahahati sa 4 na level. Ang una ay mag-uumpisa ito kung saan bubuhusan ka nila ng napakaraming papuri. Bibigyan ka ng mga regalo at ialay sa iyo ang kanilang oras at atensyon. Maobserbahan mo na napakabilis nilang magpahayag ng kanilang nadarama kahit bago pa lang kayo nagkakilala. Maririnig mo ng ilang beses ang mga katagang, "Ang ganda-ganda mo talaga, napakabait mo, napaka-perpekto mo, ikaw ang aking soulmate, ikaw ang aking twin flame, wala pa akong nakilalang katulad mo, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin at wala nang iba, pinagtagpo talaga tayo ng tadhana. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito sa sino man. Ako lang ba dahil ikaw lang? Hindi natin kailangan ng iba.
Magsasama tayo habang buhay. Sa level na ito ay bubuhos sa iyo ang walang humpay na atensyon. Makakatanggap ka ng maraming tawag at text araw-araw. Bibigyan ka ng mga regalo, ito man ay bulaklak, chocolates, pera, etc. Sa sandaling narinig ito ng mga individual na may mababaring enerhiya, ay bibigay ngayon sila. Dahil ito ang kanilang hinahanap ng mga pangailangan, ang papuri, atensyon, pagpapahalaga, at napakarami pang iba. Aakalain mo ngayon na ang mga sinasabi at aksyon nila sa iyo ay totoo. Dahil pinapakita lang nila ang mga bagay na gustong-gusto mo, ito ngayon ang kanilang maging maskara na susuotin nila ng ilang linggo hanggang sa ikaw ay tuluyan nilang makuha. Tipikal na nangyayari ang pangalawang level pagkalipas ng 2 hanggang 12 linggo. Dahil sa mga sandaling ito ay hawak ka na nila, kung saan nakuha na nila ng husto ang loob mo, ay mag-uumpisa na ang paunti-unting panginsulto. Bahagya mong masisilip ang nasa likod ng kanilang maskara. Kung dati-dati ay papuri ang natatanggap mo, ay bigla na lang pinupuna ang mga bagay na kinasasaya mo. Ito man ay iyong pananamit, pagsasalita, pag-iitsura, etc. Ang pamumuna at panginsulto ay ginagawa ng dahan-dahan. Sa sandaling sila ay nakadama na ikaw ay nakakahalata sa kanilang bagong aksyon at pananalita, ay susuotin ulit nila ang maskara upang magbalik ang iyong ilusyon. Ipapadama ulit nila sa iyo kung gaano ka kaimportante. Lalambingin ka, bubuhusan ka nila ulit ng maraming atensyon, bibigyan ng regalo, etc. Sa pagpapatuloy ng pangalawang level ay maririnig mo na ang mga katagang baliw ka o siraulo ka, ang tanga mo, kasalanan mo to, nasa isip mo lang yan, napakasensitibo mo, napakamakasarili mo, napaka-insecure mo. Ano bang problema mo? Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ba ako mas importante kaysa kanila? Hindi uubra ang mga luha mo. Bakit ka umiiyak? Tipikal ang away-bati sa level na to at palagi mong marinig na sila ang tama at ikaw ang mali. Sa mga extreme na sitwasyon ay dito nangyayari ang pamimisikal na pananakit. Kahit paiharap mo ang mga ebidensya ay itatanggi nila ito sa iyo. Palagi mong nararamdaman na parang kailangan mo depensa ng iyong sarili at kahit ano pa man ang sasabihin mo ay wala pa rin itong halaga. Sa mga sandaling tumitindi ang pag-aaway ay maobserbahan mo ang paninisi nila sa iba kung saan ito ang irarason nila kung bakit ganun sila. Gagawin nila ito upang makuha ang iyong simpatsya at kaawaan sila. Maririnig mo ang mga rason kagaya ng ganito ako dahil naging masama mga magulang ko sa akin. Dahil niloko ako ng ex ko. Nagawa ko lang yun dahil mahal kita. Di mo ako masisisi, alam mo na may problema ako. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo. Kung importante talaga ako, gagawin mo. Sa sandaling binigay mo ang awa at simpatsya ay magpapatuloy ang cycle. Sa paglipas ng mga buwan o taon ay magkakaroon ng ibang individual ng pagkamulat. Sa sandaling sasabihin at pag-uusapan mo na ang mga naging aksyon at salita nila sa iyo ay mag-uumpisa na ang pangatlong level. Ito ang sandali kung saan dudurugin ka ng husto upang makuha ulit ang kanilang pagkokontrol sa iyo. Mag-uumpisa ito kung saan unti-unti na silang manlalamig sa kanilang pakikitungo sa iyo. At kadalasan ay hindi ka na nila papansinin na para bang hindi ka nakikita o naririnig. Kung may lalabas man sa kanilang bibig, ito ay, ginawa mo to sa sarili mo. Lahat ng tao, hindi ka gusto. Alam mo bang marami ang ayaw sa iyo? Kaya walang nagkakagusto sa iyo. Ayaw ng mga kaibigan ko sa iyo, pero palagi kitang pinagtatanggol.
Ang swerte-swerte mo sa akin. Pasalamat ka at binigyan pa kita ng oras at atensyon. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Wala nang ibang magmamahal sa iyo. Sa sandaling bumigay ka, ay magbabalik ang pagkokontrol nila sa iyo. Dito iikot at magpapatuloy ang cycle ng pang-aabuso. Sa sandaling hindi mo binigay ang awa at simpatsya, ay dito ka na nila iiwan. Karamihan ay nawawala ng iglap kung saan nagdudulot ito ng pagkalito. Tipikal sa mga individual na may iwan na magtanong kung iniisip pa ba sila ng taong nang iwan sa kanila, etc. Sa paglipas ng ilang linggo at buwan, pagkatapos ng paghiwalay, ay papasok ang pang-apat na level. Dito mo mararanasan kung saan bigla ka na lang makakatanggap ng text or missed call galing sa kanila. Bibisitahin ka sa iyong trabaho o sa mga lugar kung saan alam niyang doon ka nagagala. Padadalhan ka ng litrato kung saan kayo magkasama noon o kaya itatag ka sa online para makuha ang iyong atensyon. Sa sandaling sumagot ka sa text o tinawagan mo sila ulit, ay mag-uumpisa naman ang cycle kung saan hihigupin ka ng kanilang drama. Ipapasa nila sa iyo ang lahat ng pagkakamali at ipadarama sa iyo na ikaw ang may kasalanan at may problema. Lahat ng nabanggit ay mga sitwasyon na nangyayari sa ang sulok man sa mundo. Ano man ang kulay ng balat, lahi, kultura o relihiyon ay dadaan sa parehas ng sitwasyon. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong programa kung saan patuloy mong hinahanap sa iba ang iyong mga kakulangan. Sa sandaling binigay mo sa sarili ang lahat ng hinahanap nito, ay madarama mo ang pagmamahal na dadaloy sa iyong buong pagkatao. Kahit bigyan ka pa ng maraming papuri, oras at atensyon ng iba, ay hindi na ito magdudulot sa iyo na dumipende sa kanila, dahil lahat ng ito ay kaya mong ibigay sa iyong sarili. Sa pagpupuno mo ng mga pangangailangan sa sarili, ay katumbas dito ang pagbabago ng iyong enerhiya. Sa pagtaas ng iyong enerhiya, ay sasalamin ito sa mga taong mapapalapit sa iyo. Sa espiritual na perspektibo, bawat kaluluwa ay ninais na mapalawak ang kanilang karanasan. Paano matututunan ng kaluluwa ang pagmamahal kung ito ay nasa dimensyon na napupuno ng pagmamahal? Ito ang rason kung bakit kailangan mag-incarnate ng kaluluwa sa isang pisikal na katawan. Dahil sa pisikal na dimensyon, ay mararanasan nila ang lahat ng may kabaliktaran. Upang matutunan ng mga kaluluwa ang estado ng pagmamahal, ay nangangailangan ito ng instrumento kung saan magtutugma ito sa dimensyon na magbibigay nito. Kaya ang bawat pisikal na katawan ay dala ang napakaraming klaseng nag-iiba't ibang mabibigat na enerhiya. Ito ang iba't ibang klaseng pwedeng gamitin ng kaluluwa upang makuha ang kinakalap ng mga karanasan. Sa tuwing ang kaluluwa ay nag-incarnate sa pisikal na katawan, ay ang pagkakataon kung saan gagampanan nila ang napakaraming tungkulin sa napakaraming buhay upang makita at makuha ang nag-iba't ibang perspektibo. Sa bawat karanasan ay katumbas nito ang paglawak ng kaalaman kung paano ito matututunan at mauunawaan ng nasabing kaluluwa. Ang pagnanais ng kaluluwa na maranasan ang pagmamahal ay nahalintulad sa isang ilaw. Upang makita ang liwanag ay nangangailangan ito ng dilim. Makikita mo ba ang pagniningning ng mga bituin kung hindi magdidilim? Kaya huwag mong husgahan ang mga sitwasyon na nangyayari sa iba, dahil ito ay bahagi ng landas na tinatahak ng kanilang kaluluwa. Kung hindi man natutunan ng individual ang pagmamahal sa sarili sa kasalukuyang buhay nila ngayon, ay baka matututunan nila ito sa susunod. Ibigay mo ang pagtulong sa kapwa kung ito ay hinihingi sa iyo. Tandaan mo na kahit anong tulong ang ibigay mo, kung sila mismo ay ayaw tulungan ang sarili nila, ay walang halaga maging aksyon mo. Sa sandaling na ibigay mo ang pagmamahal sa sarili, ay maibabahagi mo ito sa iba. Madarama na nakapalibot sa iyo ang maganda mong enerhiya, kung saan dadaloy sa iyo ang kapayapaan at kasiyahan na walang hanggan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.